May katanungan po si Aling Dusing na taga Tarlac. Ma'am Rose, nais ko pong malaman ang isang malawakang kaalaman tungkol sa diabetes. So, yan po ang ating topic ngayon tungkol sa diabetes. Ang diabetes po isang kondisyon na nangyayari kapag po yung blood sugar mo o glucose is masyadong mataas. Ito po yung nangyayari kapag ang yung pancreas o lapay hindi nakakagawa ng sapat na insulin o hindi ginagamit ng iyong katawan ng insulin na maayos. Ang insulin po ay isang hormone na tumutulong sa pagpasok ng glucose sa ating selula para magamit bilang energy. Ito po yung pangmalawakang impormasyon sa type 1 diabetes tulad po ng yung hihingi. Ang type 1 diabetes po ay ito po ay isang karagdagan impormasyon nito. Ang insulin, isang hormone na ginagawa ng pancreas na pinapahintulutan yung asukal o glucose sa dugo makapasok sa ating selula ng katawan para magamit na bilang lakas. Kapag kulang ang insulin, ang glucose na nanggaling sa kinakain natin, naiipon sa dugo at nagdudulot ito ng mataas na level o hyperglycemia. Kaya, mararanasan mo, pag mataas na yung sugar mo, madalas ka nang umihi. Uhaw na uhaw ka, nagugutom ka lagi, at pagod na pagod ka, bumababa ang timbang mo, lumalabo yung mata mo, ang paningin mo lumalabo, at nagkakaroon ka ng iritasyon o pangati ng balat. Madalas, nagkakaroon ka ng infeksyon. Ang komplikasyon po ng diabetes, kung hindi mo to ginamot, ay pwede kang magkasakit sa puso, ma-stroke, magkasakit sa bato, pinsala sa nervyos, problema sa mata, tulad ng retinopathy. O yung iba, napuputo lang pa dahil sa gangrene, may mga sugat na hindi gumagaling. Ang pamamahala sa type 1 diabetes, dapat yung regular na pagsubaybay sa level ng asukal, gamit po yung glucometer o kaya yung injection ng insulin upang palitan ng insulin na hindi nagawa ng katawan. Dapat ang pagkain mo ay mababang glycemic index at saka yung regular na exercise tumutulong sa pagbaba ng level ng asukal sa dugo. At saka meron kang gamot na reseta ng doktor para bumaba ang iyong sugar. Kaya nga po, inuulit ko ang diabetes, ito ay maraming komplikasyon. Kaya yung mga komplikasyon, dun po nadadali ang pasyente. May mga gamot sa diabetes, pang-control ng blood sugar. Pero bukod po dun sa gamot na nire-reseta ng doktor, bantayan din yung pagkain. Tapos yung pag-inom ng gamot, pag-exercise, sundin dapat yung payo ng doktor para maging malusog ka. Para makatulong sa pag-iwas ng komplikasyon tulad ng sakit sa puso, stroke at sakit sa bato. Ngayon, maganda po para maiwasan ng pagtaas ng sugar, magkakain po kayo ng gulay, mga berding leafy vegetable, broccoli, magkakain din kayo ng carrots, kamote, iba pang mga gulay na non-starchy na gulay. Yung mga gulay, yung may hibla, bawat gulay kasi may hibla. Yung fiber na tinatawag, bakit napakahalaga po ng fiber sa pagbaba ng sugar? Kasi paano ba, kumain ka ng talbos ng kamote, di ba may hibla yon. Kumain ka ng broccoli, may hibla yon. Yung fiber, yung sitaw, yung okra, yung fiber, di ba? Yung hibla na yon, yung fiber na yon, siya po yung sumisip-sip ng sugar sa dugo. Tumutulong para ma-stabilize lang blood sugar level. Kaya pinapayo kung diabetic ka, kada kumain ka, may gulay. Tulad ng pepino, magkakain ka. Kasi, pangalawa pa, kasi ang mga diabetic gutumin. Para makaramdam ka ng kabusugan, magkakain ka ng high fiber na gulay. Makakatulong ang pang-control ng timbang mo. Yun naman pong type 2 diabetes, isang malalang condition naman ng type 2 diabetes, no? Kapag po meron kang type 2 diabetes, hindi po nakakagawa ng sapat na insulin ang iyong pancreas at hindi mo magamit yung insulin na ginagawa. Kasi po yung insulin ay isang hormone na
para yung glucose o asukal sa dugo'y makapasok sa selyo na ng katawan para lumakas ka. Kaya nga po ang karaniwang sintomas ng type 2 diabetes, madalas umihi, lalo na sa gabi, labis na uhaw, pagkagutom, pagkapagod, panlalabo ng paningin, mga sugat na hindi gumagaling, madalas na may impresyon. Ang panganib po ng type 2 diabetes nagsisimula sa labis na timbang, obesity, o may edad ka na, o may kasaysayan ka ng pamilya ng diabetes, kawalan ng physical na activities, hindi masulog na dieta. Kaya pag mataba ka ngayon, tapos hindi ka pa diabetic, kailangan magpapayat ka kasi ang pinagsisimula ng type 2 diabetes ay sobrang katabaan, lalo na may lahi pa kayo ng diabetes. Ang pamamahala ng type 2 diabetes ay nakatuon yan sa lifestyle mo. Halimbawa, yung nasabi ko po kanina, kumain ka ng pagkaing maraming gulay, prutas, at saka buong butil. At saka limitahin mo yung pagkain ng asukal, matatabang pagkain, yung processed food. At ang regular exercise, mahalaga yan, tulad ng paglalakad, pagbibisikleta, swimming. At least meron kang 30 minutes every day. Ito po yung nakakatulong para bumaba ang timbang mo, at saka po makatulong yan para makontrol ang sugar mo sa dugo. At ang mga gamot na maaring tabletas or insulin injection, makatulong para bumaba ang asukal mo sa dugo. Ang komplikasyon po ng type 2 diabetes, kung hindi ito naayos, magdulot ito ng malubhang komplikasyon tulad ng heart failure, stroke, heart attack, sakit sa bato, at saka problema nga sa mata, nasabi ko na po kanina, nawawala yung paa o daliri. Yung maganda para bantayan mo ang kalusugan mo, may diabetic ka o wala, ang vitamin C at B complex ay mahalagang sustansya sa pambanatili ng ating pangkalahatang kalusugan. Ang vitamin C, pampalakas ng ating immune system laban sa infeksyon, bawa sa sipon, sa ubo, di ka madaling mahawa. Kung may sakit ka naman, madali kang gumaling. Saka protected ka sa mga pollution sa paligid, sa mga free radical. Tumutulong din po ito sa production ng collagen, ng vitamin C, isang protina para protected ang ating connective tissue, yung balat, yung buto, yung ating mga blood vessel. Ang Super B complex, ito po ay para sa energy mo, para din po suportahan ng ating utak at saka yung ating mental health. At saka tumutulong din po ang Super B complex sa production ng red blood cells na nagdala ng oxygen sa buong katawan. Kaya nga po ang vitamin C at Super B complex, pareho silang water-soluble vitamins na iniinom mo to, wala pang laman ng tiyan. Kaya ito po ay nakakatulong, inumin mo to araw-araw para suportahan ng ating kalusugan. Nakakatulong din ito sa pag-control ng sugar. Ito pong vitamin C at Super B complex. Ang bituka po natin ay mahalagang papel sa pag-sip-sip ng glucose mula sa pagkain. Pag maayos ang gana ng bituka mo, maayos din po yung pag-sip-sip ng glucose at mas mahusay sa pag-control ng level ng sugar mo. Ang bituka natin gumagawa ng hormone na maapekto sa pagnanais na kumain at sa pagpoprocess ng sugar. Ang isang malusog na gut microbiome, ito yung mga good bacteria, na yung pag mayroon kang good bacteria sa colon, ito po yung magandang pang-control ng blood sugar. Kasi kapag hindi maganda yung environment sa colon mo, madaling mamaga ang bituka mo. Kasi po pag diabetic ka, madali kang mag-constipate, madaling masira ang tiyan mo. So, pag masira ang tiyan mo, ibig sabihin, hindi healthy yung bituka mo. Kaya pagka meron kang sirang bituka, lagi kang nagko-constipate o nagtatae, ibig sabihin meron kang inflammation sa bituka mo. Nakakaapekto yung paglala ng sugar mo. Dapat para makontrol yung sugar mo, napakabuti po na maging maayos ang iyong digestion, maging healthy ang bituka mo. Dapat meron kayong prebiotic fiber. Ito pong prebiotic, makukuha mo yan sa
Kumain ka ng bawang, sibuyas, asparagus, saging, at saka oats, no? Ako po sa umaga, pagising ko sa umaga, meron akong iniinom na tubig, maligamgam na tubig, mga 3 basong tubig na maligamgam. Pagising ko, 1 basong tubig na maligamgam, after 5 minutes, 1 basong tubig, hanggang maubos ko yung 3 basong tubig na maligamgam. Tapos nun, ang unang-unang, pagkatapos nun, iinom ako ng yung probiotic, friendly bacteria yun yung lactobacillus. Itong mga friendly bacteria, ito po yung mga supplement na bibili nyo sa mga sa mga health store, no? Kasi po kailangan pakainin mo ang yung mga friendly bacteria sa bituka mo para maging malusog po yan. Meron kang probiotic, yung mga buhay na bakterya na matatagpuan mo yan sa yogurt, sa kefir, sa kimchi, at tumutulong ito para manatiling malusog at balanse ang bakterya sa bituka mo. Kaya ako sa umaga, pagising ko nga, una-una, meron akong tinitake na probiotic. Ito'y supplement, no? Ito po, nakakatulong po yung yung aloe vera, yung sinasabi ko po, mamaya discuss ko yun, tsaka yung tapos yun, pagkatapos doon, 30 minutes bago ako mag-take ng shake na banana, ay yung umiinom ako ng vitamin C Super B Complex. Kasi yung nanay ko diabetic So, para hindi ako magka-diabetic, inaalagaan ko yung sarili ko. Ito po kasing, mga diinom na ako noon. After 30 minutes, magbe-blender ako ng saging. Ang ginagamit kong saging, yung saba. 2 hinog na saba, i-blender ko yon sa 1 basong tubig na maligamgam. Sinasamahan ko siya ng mga 1/4 na mani, no? Yung butil, kasi yung mga butil tulad ng mani, pagkain niya ng good bacteria sa colon, no? Yon, i-blender ko yung saging, sasamahan ko ng 1/4 na sinangag na mani, hindi luto sa mantika, at sinasamahan ko rin ng kalahating mansanas. 2 saging, 1/4 na na butil, yung parang sinangag na mani, no? Mani na walang balat. 1 basong tubig, biblender ko yon. Yun ang parang pinaka-almusal ko. Para yung colon ko, yung mga good bacteria ko, may pagkain sila. Ang ito yung mga prebiotic na tinatawag Ito yung mga prebiotic, ito yung pagkain ng mga good bacteria. Yung saging, yung mani, mansanas, yung mga yan, no? Iinumin ko yon. Ito po yung mga pagkain mayaman sa antioxidant, panlaban sa pamamaga, no, ng ating bituka. Maiwasan yung oxidative stress na tinatawag. Ano po ba itong oxidative stress na to? Imaginein mo yung katawan natin ay para siyang castle. Yung castle gawa yan sa bricks, di ba? At saka mortar. Ito yung nagre-represent ng cellula, parang building blocks of the body. Yung oxidative stress, yung kalawang. Di ba, makita niyo yung mansanas pagka hiniwa mo, o kaya yung nangingitim. Di ba nangingitim yung mansanas, di ba? So, yun po yung rush, no? Yun ang oxidative stress pag na-expose sa oxygen. Kaya ngayon, sa katagalan ng panahon, yung castle na yon, ayan po yung analogy ng oxidative stress, yung structure ng castle mo, over time, pwedeng ma-damage. Parang katawan mo, yung oxidative stress, pagka maraming harmful molecule, ay pwedeng magkaroon ng rush, no? Itong mga free radical na to, mga destructive creature, na around the castle, ina-attack yung bricks at saka mortar. Pwede itong mabasag, masira, yung castle na yon. Parang katawan natin, dahil sa mga processed food, fatty food, mga processed food,
mga bisyo tulad ng sigarilyo, pag-inom ng alak, ito yung mga tinatag nating free radical na pwedeng atakihin yung katawan natin. Ang panlaban doon yung antioxidant. Yung antioxidant, para silang matatapang na sundalo para depensahan yung muscle pa sa mga destructive creature. Kaya nga po, pag meron kang maraming free radical, wala kang enough na antioxidant, yung muscle, ang body mo, mag-start na itong ma-deteriorate. Kaya, magsisimula ka na magkaroon ng wrinkles, age spot, and other sign of aging. Madali ka nang meron ng sakit na sa puso, cancer, Alzheimer disease, iba pang chronic diseases. Hihina na immune system mo, susceptible ka na sa infection. So, parang yan ang katawan mo, parang puzzle na sa mga ulan, bagyo, no? Nadadamage yan. Kaya sa katawan natin, mag-consume palagi ng prutas at gulay, mga whole grain, mayaman sa antioxidant para protektahan ka sa mga free radical. Kaya kasama nito yung physical activity, nare-reduce yung oxidative stress na yan. Tsaka yung chronic stress, nakakasira din ng katawan. Kaya kasama po ng vitamin C mo, super B complex, proper diet, exercise, napipigil yung damage ng ating katawan. Kaya yung mga nuts, mga seeds, mga dahong berdeng gulay, ito po yung pampaganda ng ating bituka. Alam niyo po, kung gusto niyo pong labanan ang diabetes, ang babantayan mo yung kalusugan ng ating bituka. Kumain ka ng mga prutas, gulay, butil, lean protein, and healthy fats, no? At saka uminom ka ng tubig. Tumutulong sa pamanatili yung regular na pagdumi. Limitahin mo yung pag-consume ng processed food. Maaring ito yung magdudulot ng problema sa iyong bituka, magpapalala ng pamamaga. Ang regular exercise nakakatulong sa pagpapasigla ng digestive system. Maging maingat ka sa stress, nakaka-apekto sa digestive health mo. Ang pananatili ng malinis na bituka maging mahalaga sa pag-control ng blood sugar mo. Pipili ka ng tamang pagkain na pampalusog at saka baguhin mo yung lifestyle mo at maaring mapabuti ang yung digestion at kalusugan ng bituka mo. Kapag ka maganda ang digestion mo, malusog ang bituka mo, meron kang kinakain ng mga hibla, matatagpuan sa gulay at prutas, meron kang buong butil, mahalagang papel ito pag-control ng blood sugar mo at mapapabuti pa yung digestion at kalusugan niya ng iyong tiyan. Nagpapalusog po ng good bacteria ang mga hibla. Nagsisibring pagkain, beneficial bacteria sa ating bituka. Ang bacteria na to, tumutulong kasi pag meron kang good bacteria sa bituka, tumutulong yan para matunaw yung food na kinain mo at nakukuha mo yung nutrients mula dun sa food. At kaya napapalakas ang immune system mo. Saka lalambot pa yung dumi mo. Kasi yung mga fiber mula sa yung kangkong, talbos ng kamote, malunggay, yung mga berde, di ba? Na itong mga hibla ng mga gulay, nagpapadagdag sa bulk ng dumi mo. Madali kang dumumi pag bulky yan. Kasi nga po yung mga hibla ng gulay, sumisip-sip ng tubig yan. Bawa, kumain ka ng gulay, tapos umiinom pa ng tubig. Sabi ko, pagising sa umaga, meron kang niinom na tubig. Pagkatapos niyan, between meals, may inom pa rin ng tubig, di ba? Yung mga hibla o yung fiber, mula doon sa kinain mo, di ba, nasa tiyan mo na yan, nasa bituka mo na yan, ina-absorb po ng hibla yung tubig na iniinom mo. Kaya isang protective barrier sa lining ng digestive tract mo, mababawasan yung panganib sa ulcer at problema sa tiyan. Hindi titigas yung dumi mo. Mare-regulate yung blood sugar mo kasi yung mga bakterya sa bituka mo, dahil ang pagkain nila ay mga hibla mula sa gulay, yung mga butil na kinain mo na, meron ka pang saging na yan, mare-regulate yung blood sugar mo. Ang malusog na bituka, meron kang gut microbiome, ito'y makatulong sa pagpabuti ng insulin sensitivity at may stabilize pa yung blood sugar level mo. Maiwasan mo yung inflammation. Nauugnay po sa diabetes ang inflame na bituka. No, paano mo nalaman inflame ang bituka mo? Lagi kang kinakabag, nagko-constipate ka, nagtataik ka, no?
ang pampalakas po ng ating immune system, pagka malusog ang bituka mo, lalakas ang immune system mo, tumutulong sa panlaban sa infection at sakit. Kasi ang diabetic, prone ka sa infection eh. Di ba kaya nga napuputol yung paa mo? Nasugat, hindi gumaling na infection, puputulin. Kapag hindi naputol, magkakaroon ng gangrene, aakyat yun, ikamamatay mo yun. Kaya nga po yung pagkain ng mga prutas na mayaman sa fiber, mga butil na buo, mga brown rice, mga whole wheat, ganon, oatmeal, ganyan, malaking tulong po yan. Mga mansana, saging, peras, gulay na broccoli, pepino, kamote, mga beans yan, mga nuts yan. Ito po ay makadagdag sa hibla ng pagkain mo. At saka po yung kumain ka ng mga prutas na bilang merienda. Halimbawa, pag kumain po kayo ng prutas, dapat konti lang, tulad ng papaya, isang slice lang. Halimbawa, yung ubas, mga 7 piraso lang, di ba? Kakain ka ng mangga, alisin mo yung isang pisngi, huwag pong madami. At isama mo lagi yung legumes sa iyong sopas at salad. Magdagdag ka ng nuts at seeds sa iyong pinakain. Kaya nga po ang pagtaas ng konsumo ng fiber dapat gawin unti-unti para maiwasan po yung problema sa tiyan tulad ng gas and bloating. Kaya po kayo kinakabag, kumakain kayo ng gulay, tapos tumitigas yun kasi wala kang tubig na sinisip-sip po kasi ng fiber yung tubig eh. Kaya uminom ka ng maraming tubig kasama ng pagkain mayaman sa hibla para makatulong sa digestion mo. Pag ginawa mo to, control ang sugar mo. Pagkatapos, yung mag-take ka ng flaxseed oil, yung pinopromote ko, ito pong flaxseed na to galing sa halaman flax. Ito po'y punong-puno ng nutrients. At ang benepisyo po ng flax oil, ito'y maganda sa puso, nababawasan ng sakit sa puso. Ito po'y meron siyang essential fatty acid, makatulong sa pagbaba ng presyon ng dugo, pagbaba ng antas ng kolesterol, gaganda ang daluyan ng dugo. Kasi pag diabetic ka, madali kang magkaroon ng pagtaas ng kolesterol. Madaling magkaroon ng bara ang daluyan ng dugo mo. Kaya nga po yung flax oil, ito yung essential fatty acid, makatulong sa pagpabuti ng daloy ng dugo. Maiwasan yung panganib sa atake sa puso at stroke. At saka po tulong sa pang-iwas sa paninigas ng dumi. Ito'y nakakatulong para lumambot ang dumi mo, gaganda ang pagdumi mo. At saka po yung fiber content din ng flax oil, ito'y pampagaling maganda sa mga good bacteria mo at pantaguyod sa mahusay na digestion. At ang flax oil, maganda po to sa mga menopause, nakakatulong sa maiwasan ng hot flashes at night sweat. Ito po ay isang maaring makatulong sa pag-regulate ng antas ng hormone, lalo na sa babae, irregular ang menstruation, premenopausal, at saka mga PCOS. Mabawasan din ang panganib sa cancer. At saka ito'y mabawasan ang yung pagiging, maganda din to sa utak. Maganda rin to sa masarap na tulog at sa cognitive function ng utak. Ito po'y maganda, gaganda yung daloy ng ihi mo. Kaya kung ito po'y malaking tulong sa pag-regulate ng blood sugar mo. At lalo na kung meron kayong prostate problem, no? Kaya para makontrol ang sugar mo, ang gawin mo, try mo yon. Panatilihin mong healthy ang bituka mo. Iwasan mo ng constipation. Kasi pag constipated ka, ang bad bacteria tataas. Hindi po makukuha yung sustansya doon sa kinakain mo at hindi bababa yung sugar mo. At pag hindi balanse ang gut microbiome, mahirap makontrol ang sugar. Para kahit na inumin mo lahat ng gamot, kapag ang bituka mo ay madumi, hindi ka dumudumi ng regular, mababawasan yung effectivity ng gamot. Kaya kung meron kang gamot na iniinom sa diabetes, pag-control ng sugar, pag constipated ka, hindi mo nakukuha yung value ng gamot na yon, no? Hindi mo masisip-sip yung gamot na yon. Pag resulta, tataas din ang sugar mo.
Alam mo yung matagal na constipation, isang sanhi din ng stress at pagkabalisa. Ang mga apektado din po yung hormone na nagre-regulate ng blood sugar mo tulad ng cortisol. Kaya kapag nakakaranas ka ng constipation, maiwasan mo yung dapat meron kang pagkain mayaman sa hibla, yung fibrous food, di ba? Kaya pagka hindi ka palakain ng gulay, hindi mo makokontrol ang blood sugar mo. Tapos pag hindi ka nag-exercise, kasi po ang exercise, pampababa ng sugar yan eh. Bago po natin ituloy yan, paalala sa crystal oil. Alam mo ang crystal oil, maganda yan sa pananakit ng katawan. Bawa kung meron kang arthritis, masakit ng mga muscle mo, masakit ang ulo mo, i-apply mo lang yan. Yung aroma ng crystal oil, pamparelax yan, makakatulong para makatulog ka. Ang crystal oil, nakakatulong yan para wala yung bara sa ilong mo, mapabuti yung paghinga mo. Pananakit ng tiyan mo, dahil may kabag, sinisikmura ka, acidic ka, i-apply mo lang yan sa sikmura mo, magiginhawa ka sa kabag mo, mawala sakit ng tiyan mo. Makokontrol din po yung pagduduwal at pagsusuka. Yung amoy ng crystal oil, naitataboy yung lamok. Di iwas dengue, kagat sa dengue, di ba? Ang activated charcoal naman natin, ito'y kulay itim. Ito'y pulbos na kuha sa kahoy, baon ng niyog. Ito po'y ginagamit na siyang antibacterial properties, pumapatay ng uri ng bakterya sa ating bituka. Nababawasan yung pamamaga, bawa nalasong ka, na-food poison ka, nakakabuti ito sa kalusugan ng bituka mo. Ang activated charcoal, pagka na-food poison ka, nag-LBM ka, na-overdose ka sa gamot, at saka yung nakasobra ka sa pag-inom ng alak, para po maiwasan po yung toxicity sa alcohol, minom ka ng activated charcoal. At saka ito pa ho, sumisipsip ng gas at toxin sa bituka, nababawasan ng gas at bloating, at ito rin po ay sumisipsip ng bacteria at toxin sa bibig, nakakatulong sa bad breath. Yan, available po yan sa Patnubay. Ang exercise, napakahalaga po sa diabetic, bababa ang sugar mo. Anong dahilan? Kasi kapag nag-exercise kayo, di ba, gumagalaw yung muscle mo, di ba? Pag gumagalaw yung muscle mo, na-absorb na yung sugar. Kaya yung glucose sa dugo mo, na-absorb ng muscle. Pag nag-exercise ka, pag aktibo ka, ang glucose sa dugo mo, bababa. Kaya, at saka po magiging sensitive yung insulin, yung regular exercise, tumutulong sa selula, para very sensitive sa insulin. Ang insulin isang hormone na tumutulong sa pagpasok ng glucose sa ating selula. So, yung pag nag-exercise ka, yung mga selula mo nabubuksan para makapasok yung insulin, para bumaba ang sugar mo, para lalakas ka. Mahusay mong magamit yung glucose mo, bababa ang sugar mo pag nag-exercise ka. Kaya kahit na po maglakad kayo, 30 minutes every day, malaking tulong po yan. Yung nakaimbak na asukal sa dugo mo, ito po ay bababa. At saka yung mga nakaimbak na glucose sa yung liver at saka sa yung muscle, pag nag-exercise ka, nagagamit ng katawan mo bilang energy. Kaya mababawasan dami ng glucose sa dugo mo. Pang-control ng timbang mo din, importante, mahalagang kontrolin mo yung timbang mo. Kapag overweight ka, magpapalala yan sa diabetes mo. Kaya kailangan para makatulong sa pagpayat mo, mag-exercise ka para ma-burn yung calories. And then mag-take ka rin ng calcium, magnesium. Dalawang mahalagang mineral ang calcium, magnesium. Mahalagang papel yan sa function ng ating katawan, tulad ng contraction ng kalamnan, function ng nervyos, at regulation ng presyo ng dugo. Maganda yan sa buto. Siyempre, nagkakaedad na tayo, nagiging marupok na yung buto natin. Pag konting napilay o nadulas ka, baka mabalian ka ng buto. So, pampatibay ng buto, yung calcium. Kaya ako po, uminom ako ng calcium, magnesium, pagkatapos kong maghapunan sa gabi. At saka po, ito rin po maganda sa contraction ng kalamnan. Iwas sa pulikat, no? Maiwas yung panghihina ng muscle. Hindi ka madaling mapagod, di ba?
pag umaakyat ka sa hagdanan sa LRT, hingal na hingal ka, pinupulikat yung muscle mo, di ba? So ngayon, para kasi pag nagkakaedad, bumabaluktot na yung likod. Nagiging kuba na, di ba? Pag nagkakaedad ka na. So para po wag maiwasan yung pagkakuba at saka po yung panghihina ng buto, kailangan makasipsip ng calcium yung buto natin. Kahit isa lang, isang calcium magnesium sa gabi, inumin mo yon. Tumutulong pa yan, ma-relax yung muscle mo, ma-regulate yung presyon ng dugo mo, nagpapanormal din ang presyon ng dugo, yung calcium magnesium. Tumutulong yan sa production ng energy. Tumutulong din yan sa pag-regulate ng pattern ng tulog mo. At saka pag ininom mo to, nakakababa din ito ng sugar. Pagtulong sa pagbantay sa bato mo, alam mo, inuulit ko po, ang ating pong calcium, kailangan i-exercise mo yan. Kasi pag hindi ka nag-exercise, naging bato sa bato yung calcium. Kaya kailangan, pag umiinom ka ng calcium, hindi kayong laging nakaupo. Dapat aktibo ka, di ba? Inuulit ko po, yung bato natin nag-aalis ng sobrang glucose para mabawasan yung tapas. Mag-inom ka ng tubig. Pag umiinom ka ng tubig, nababawasan yung sugar mo sa dugo at saka nakakatulong para yung calcium makarating sa ating mga buto. Yan. Kaya iwasan mo yung ma-dehydrate ka. Ang diabetes ay nagpapatas ng asukal sa dugo, pero pag umiinom ka ng sapat na tubig, mananatili po yung sugar nyo, di ba? Nakakatulong para masipsip din yung insulin. Ang insulin is isang hormone na tumutulong para yung glucose makapasok sa selula. Kung may sapat ka na tubig, masisipsip mo yung insulin, makatulong sa pagbaba ng sugar mo. At saka nagdudulot din ng stress sa katawan pag kulang ka sa tubig. Kaya ang sapat na tubig, makakatulong para mabawasan ang stress mo, di ba? Kaya nga po meron tayong supplement na aloe vera. Yung aloe vera natin, meron siyang 20 amino acid. Ito po'y maganda sa digestive system, tumutulong sa maayos na pantunaw. Ito'y kapakipakinabang sa kaso ng constipation, acidity, and liver weakness, and acid reflux. Ito pong aloe vera, pampakalma at pinoprotect yung ating mucous membrane na hindi mamaga at hindi mairita, maiwasan mo yung ulcer. Kaya kung maganda rin ito sa mga sore throat, heartburn at yung digestive tissue issue. Ang ito pong ating aloe vera, meron siyang parang soothing film na ito po ay nagpapababa ng pangangati ng ating lalamunan, nagpapadali ng paggaling. Ang ating aloe vera para siyang isang glutinous or oily substance may kakayanan para maiwasan yung ma-erode o masugat yung ating tiyan. At saka ito'y kapakinabang sa ating digestive system sa kaso po ng constipation, acidity, liver weakness, at indigestion and acid reflux. Kaya ito isang miracle plant, naglalaman ng 75 na potential na active na sangkap, vitamins, enzyme, mineral, sugar, no? Kaya ito po aloe vera, maging kapakinabang sa pagpapagaling ng sugat, paso, diabetes, elevated blood lipids sa mga tao. Kaya inuulit ko po, kapag kayo po ay merong diabetes, huwag kayo masyadong pa-stress. Kasi pag tumaas ang stress hormone mo na cortisol at adrenaline, ito po ay magkakaroon ka ng pagtaas ng sugar mo. May banta sa pagtaas ng sugar mo pagka na-stress ka, no? Kaya kailangan matuto kang i-relax mo ang iyong kaisipan. Kaya maging responsible ka sa pag-control ng blood sugar mo. Kahit na meron kang gamot na nire-reseta ng doktor mo sa'yo, ay kailangan sundin mo yung mga payo na sinabi ko sa iyo. Na maring ulit-ulitin mo itong aking lecture na ito para sa ganon ay makatulong sa pagbaba ng sugar mo. Nung ulit ko po, pagka po ang isang tao ay nagiging emotional, ay nagiging dahilan ng pagbago-bago ng yung blood sugar level. Kaya para mabawasan yung stress mo, idaan mo sa exercise. Idaan mo yan sa mga relaxation techniques.
maaring hinga ka ng malalim, gano'n, malaking tulong yon. Ipaalam niyo po sa akin yung inyong address, yung kasama, yung pangalan ninyo. Pagka sinabi yung address niyo, isama yung barangay, pati yung CP number niyo kung gusto yung pa-deliver ng ating mga product. Padi-deliver ko po yan sa rider, cash on delivery, i-charge sa inyo ang shipping fee. Mag-subscribe po kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung bell para updated kayo sa aking health topics. Ganon din sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. I-click lang yung follow, like, and share, no? Okay? Kayo, dadako tayo sa ating food for thoughts, Proverbs 16:32. Ang makupad sa pagkagalit ay mas mabuti kaysa makapangyarihan. Alam mo, ang pagpipigil sa sarili, yung self-control, ito yung isang emotion, no? Pagkakaya mong kontrolin ang emotion mo, tanda ito ng lakas at karunungan. Yung mapagpasensya ka, magalang ka sa tao, kahit na nakakainis, di ba? Isang matalinong desisyon, makaiwas ka sa gulo. Yung padalos-dalos na action, maiwasan mo yon. Kaya isang spiritual gift ang pagkakaroon po ng self-control, na pag ikaw ay sabi po nitong talata na to, hinihikaya tayong magkaroon ng pasensya, pagpipigil sarili sa ating pang-araw-araw na buhay. Para sa ganon, ito daw po ay mas makapangyarihan sa ating buhay. Magandang hapon po, nawang pagpapalat patnubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.